many years ago when I was in Antique. It was a Monday morning. Lunes kasi day off ng pare yan. Okay, so it's a working day for everyone. Sunday, yung pahinga ng tao. Sa pare, hindi po. Yung Sunday, working day yan ng pare. Monday is the day off of a priest. So one Monday morning, may nakausap ako, a member of the church. Magiging ninang siya sa kasal. And she had a problem. Yung asawa niya, supposedly magdadrive para sa kanya to drive her to the wedding, suddenly left for Manila on an emergency. So walang magdadrive sa kanya. So she was so desperate. She came to me and sabi niya, Father John, no one will drive me to the wedding. Ninang pa naman siya, principal sponsor. And I told her, well, it's okay, day off ko naman eh. But eto lang yung usapan. I will just bring you to the church, antayin kita matapos yung kasal, then I will bring you to the reception. I will not do anything else. I will just be driving you. Driver lang ako. Please do not introduce me to anyone. Kung pwede lang. Kasi day off ko yan, kahit na i-drive kita, I will just be wearing my t-shirt, shorts, and my tennis shoes. Yan lang suot ko. So we agreed. So sabi niya, sige Father, no one will know. Okay. So Monday, in the afternoon, hinatid ko na, sinundo ko siya sa bahay niya. I drove the van, may van siya. Pagdating sa simbahan, pumasok siya sa church. I parked the van outside and I played some music at nagpahinga ako sa loob ng van. After the Mass, pagkatapos ng misa, lumabas na yung mga ninang, lumabas na yung bride and groom. Tiningnan ko yung bride and groom, they were young. They were so in love. So tinitingnan ko yung groom and tapos nandun na yung ninang, yung kasama ko sa church. So sabi niya, Father, sasama pala sa atin yung mga ninang at ninong kasi van. So sabi ko sa kanya, do not tell them pare yung nagdadrive sa kanila. Kasi I was not dressed. Naka-t-shirt lang ako, short pants. So wala siyang sinabi. Pagpasok ng mga ninang at ninong, lahat sila nag-bless sa akin. Okay, so secret lang. Lahat sila nag-bless. So sabi ko, okay, Father. So I drove them, trinayb ko sila, mga ninong, ninang. I drove them to the reception. Pagdating sa reception, pasok na lahat, talagang formal yung attire, nakaporma yung mga tao. So, pinark ko yung sasakyan. Pag-park ko, nandun yung mga sasakyan and mga drivers nandun din. Marami mga driver doon. So ginawa ko, it was an opportunity for me to talk with people. So pinarking ko rin yung van at sumama ako sa mga driver. So nandun kami, nakaupo kami sa ilalim ng isang puno. Okay, we sat down and we talked. Okay, kausap ko yung mga driver. I did not tell them I was a priest. So akala talaga nila, hinire lang ako mag-drive. We talk. Mamaya, narinig ko na lang sa sound system, calling Father John, paging Father John, please come inside the ballroom. So I pretended na hindi ko narinig. Okay? I pretend na hindi ko naririnig. So kausap ko pa rin yung mga driver doon, nag-uusap kami. Finally, may lumabas. The mother of the bride came out for me. Sabi niya, Father, pasok na, ikaw na lang inaantay. I was in my short pants, t-shirt, and tennis shoes. Buti nga hindi ako nagtsinelas. Okay? Day off ko. And so I said, no, it's okay. Sabi niya, no one will pray and start the celebration. We want you to pray. So pumasok ako. Pagpasok ko, lahat ng tao nag-antay sa akin at tinitingnan ako ng mga tao.
So pagpasok ko, palakpakan silang lahat kasi kakain na eh. Magpe-pray na. At sabi nila, "Welcome, Father June Peñalosa, Rector of St. Stephen's Parish Church." Talagang para akong ice cream sa ilalim ng araw, natutunaw. And kinuha ko lang yung microphone, lumapit ako dun sa sound booth, parang ganyan, nasa tabi lang yung sound booth, I took the microphone, just to get over with it, no? Nung kinuha ko yung microphone, ang sabi sa akin ng nanay, "Please, Father, doon po tayo sa presidential table." And I tried my best, "Wag, please, I am not dressed for the occasion." And they insisted. So hindi talaga nandun ako. So I started the prayer. In the name of the Father and the Son, di tahimik lahat. Pagkatapos ng prayer ko, in Jesus' name, Amen, bigay kagad yung microphone, and I started to go out. Nung palabas na ako, nandun na naman yung lola ng bride. Nag-bless sa akin ang lola at sabi sa akin, "Halika na, Father, tabihan mo ako dun sa presidential table." When I went up the presidential table, everyone was wearing their barong, yung mga ninong, and mga ninang talagang gown, no? Grabe yung gown. So nandun yung pare, ang kura paroko, naka-short pants, t-shirt, and tennis shoes. Nanliliit ako. So I tried to find a seat na medyo nasa dulo na ng table. Hindi. Nandun ako malapit sa parents mismo ng bride and groom. And for them, it was an honor na nandun ako. For me, it was a nightmare. Hanggang ngayon, nagigising ako, hating gabi, nagko-cold sweat ako, nananaginip ako, nasa gitna ako ng isang kasalan at ako'y naka-short at walang damit. Okay, I still have that in my mind. Well, I share that with you because today we're going to talk about a wedding. And every time kasalan ang pinag-uusapan, it's the most wonderful occasion to be with. Yan ang ini-enjoy ko sa simbahan. Kaya sinabi ko kay Father Nonoy, pag may kasal, kung pwede ako ang magmimisa. Kung may binyag, gusto ko rin ang binyag. Okay? I love baptism. Ayaw ko lang yung patay. Kaya sabi ko, pag patay, ikaw lang magmisa. Okay? So, pag may namamatay sa church, si Father Nonoy ang magmimisa niyan, hindi ako, no? Well, what can we learn from the gospel today? What is the gospel trying to teach us? First, let us ask the Holy Spirit to open our minds that we will have understanding so we can apply the gospel in our life. The gospel is not for hearing purposes. The gospel is something we need to apply in our life. So ano bang pwede natin ma-apply dito? So let's talk about the gospel today. Again, it was a wedding. Jesus was talking about a wedding. It was a parable. Okay, so maikli lang yung parable. There was a king, mayroong isang hari. He has arranged for his son to get married, and so he started to invite special guests. Okay, special people. Yan ang iniimbita ng hari. And when he invited them, all of them declined. And ang sabi nila, punta kami sa farm. And some said, I have a business. You know, that is, in the Greek, that is a normal excuse. Pag ayaw mong dumalo sa isang okasyon, sabihin mo lang, busy sa farm. Ganon din sa Pilipinas. Okay? Pag may ini-invite akong tao na pumunta sa bahay, kumain, sabihin niya, busy ako sa farm. Kung hindi lang namang farm, busy sa business. So it was a common excuse. Kaya ang hirap. Okay? Ang una nating tanungin sa sarili natin, mahirap ka bang imbitahin o madali lang? Okay, wag sumagot. Are you someone who is so difficult to invite? Or are you someone that is
madaling imbitahin. Punta ka agad. Kaya sinasabi palagi sa Pilipinas, di ba? We have a common saying, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So ito yung hari, sabi niya, punta kayo. I'm going to, set a banquet for everyone. We will have a feasting because my son is getting married. And the people he invited declined. I have a farm. I have a business. Ayaw eh. So okay lang. But when the wedding day has finally arrived, malapit na talaga, no? He sent out his messengers to invite those people na talagang in-invite na nila. So eto na yung second summon. Talagang pinapapunta kayo ng hari. So the servants went out and, ni-remind na yung mga imbitado, please come. The fattened calf is already killed. So kinatay na, ready na yung food. All you need to do is bring yourself to the occasion. Walang kahirap-hirap. But then, the people that were invited did not just decline this time, nagalit pa. They were offended sa invitation. Tingnan nyo naman, masyadong weird yung kwento na to. Okay? Inimbita ka na nga, galit ka pa. No? Pag sinabi ni Father Haynes sa akin, Father John, kumain ka ng Shuri burger. Hindi ako magagalit. Okay? I will be happy I was invited. But they got offended. Sa sobrang galit nila, they even murdered. Wow, sobra naman. Over na to. Pinatay nila yung mga messengers na pinadala ng hari. Then Jesus went on to say, the king was enraged. Sobrang naggalit talaga yung hari. The king was so angry. Sabi niya, okay, he killed those murderers. Pinatay niya lahat. Parang lumalala yung kwento natin, di ba? Nag-umpisa sa kasalan, imbitasyon, ngayon nauwi sa patayan. Father Nonoy, patay na naman. Okay? So the king killed them all, burned their cities. And finally, sabi ng king, the wedding must go on. Pero wala na yung mga guests, patay na. Sabi niya, no, you go to the highways and byways, find anyone and invite them to come. Both the bad and the good. Well, praise God. Tayo yun. Okay? And sabi dito sa scriptures, Jesus said, this is the parable of the kingdom of heaven. It is giving us a picture of what the kingdom of God is like. In the kingdom of God, there are good and bad people. Okay? Huwag tayong mamili kung sinong kasama natin sa kaharian ng Diyos. So He invited everyone they can find on the streets. He invited them to come to the wedding, the good and the bad as well. And they all came. And remember, in olden times, pag inimbita ka ng hari to come to a wedding, hindi ka na mag-worry sa susuotin mo because the king will provide the clothing you need. Amen? Ngayon, pag inimbita ka, lalo na pag nasa high society nag-invite sa'yo, punta ka. Ang sarap sumama, pero coat and tie, dapat may jewelry, Tapos yung reception na sa taas ng bundok, exclusive, kailangan may sasakyan ka, hindi pwede mag-tricycle, papunta doon, hindi makakaakyat yung tricycle. But this time, when the king invited those, the good and the bad, those who are in the highways and byways, just invite them, and he provided the clothing for them, so that when they come, you wear the clothes that will honor his son. You will honor the occasion with the clothes you wear. That's why I was so uncomfortable when they invited me to a wedding in my short pants. I was so uncomfortable. Parang talagang nakakawala ng dangal. Okay? Doon sa kinasal at lalo na sa akin. And so the king did that.
Then he noticed, ito yung parable, kinikwento ko lang sa inyo. Then while everyone was there, the king went down, looked at his guests, tiningnan niya yung mga bisita niya. Bakit niya tinitingnan? Probably hindi niya kilala. Okay? These are the rejects, what they were invited. Anyway, the king found out, merong isa doon, sa kadami-daming pumasok sa bahay niya, merong isa, hindi sinuot yung wedding garment. Okay? And the king was so furious and he was so mad na kinonfront niya yung tao. Sabi niya, ba't hindi mo sinuot yung wedding garment? And the scripture said, the man was speechless. You see, when God confronts you, I doubt if you can still speak. Amen? Marami tayong rason. Marami tayong dahilan sa buhay. Pero pag kinumpronta ka ng Diyos, tingnan ko kung meron ka pang dahilan. The man was speechless and the king said, okay, throw him out into utter darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. You know, of course, this parable is about the leaders of Israel who constantly reject the invitation of God. Ito lang naman yung mensahe nito. But how does it speak to us today? How does it relate to us in our life, itong gospel na to? Okay? Well, unang-una sa lahat, ganyan bang ugali ng Diyos? Pag tinanggihan mo, papatayin ka. How many of you believe that is what God is? Okay? Sino sa inyo naniniwala ganyan? Kasi ito yung king eh. Tinanggihan siya, hindi pumunta yung mga bisita niyang inimbita niya, and then he killed them all. You know, is that the kind of God we have? No, it's not. But Father John, bakit nakasurat dyan? The parable is not an allegory of God. The parable is not talking about the attitude of God. Okay? This parable is so exaggerated because it is meant to wake us up. Amen? Kung gusto mong magising yung tao sa kwento mo, pagandahin mo yung kwento. Okay? You exaggerate. Kaya sabi nga ng isang famous na writer, sabi niya, in the land of the dead, we have to shout. In the land of the dead, we have to shout. Yung taong patay na sa sarili, patay na, wala nang gana sa buhay, pag kinausap mo yan, hindi na makikinig sa'yo yan. That's why you have to shout. A parable is an exaggerated story that Jesus shared with us. It is not meant to give us a picture of who God is. It is meant to wake us up. Wake us up to the danger of constantly rejecting the invitation of God in our life. Amen? Amen. God invites us every day. God calls to us every day. There is always an invitation. Linggo-linggo, sabi ko kanina, hindi tayo makapunta dito sa misa if God did not invite us. We could not be able to come. And for us to be here today, this Sunday, to worship God, it simply shows you are one of those invited by God. Amen? So, the first thing we have to understand about the call and invitation of God, never, never refuse God. Because everything that God would tell you to do is always for your good. It's not for Himself. Walang hihingiin ang Diyos sa'yo para sa sarili niya. Walang iuutos ang Diyos sa'yo na para sa kaibubuti niya. No. Everything that God commands, everything that God would tell us to do, it's always for our good. Amen? Pag nireject ba natin si Lord, magagalit siya? No. Papatayin ba tayo ng Diyos? No. We see here that God constantly invites. Tinanggihan na siya, invite pa rin. Pinatay na yung mga messengers niya, He continues to invite us. Okay? Now, let's look at the first reading.
Bakit importante talaga na dumalo tayo sa imbitasyon ng Diyos sa buhay natin? Well, our first reading today, Isaiah speaks of a banquet. Ganon din. Ano sa Bisaya ang banquet? Ponsyon. Sa Antique, ponsyon. Sa Tagalog, ano yan? Ha? Handaan. Di ba? Handaan, salo-salo. Akala ko kainan. So, in Isaiah, he talks about a banquet. Now, what is so special about this banquet? Well, it is a banquet that God prepares Himself. Siya mismo. Hindi siya nagpa-cater. Siya mismo naghanda. And it is a banquet of the best wines and choice meats and everything. In other words, everything that we could possibly desire in our life, it's there, provided by God. And that banquet is a messianic banquet. When we go to heaven, God gives us a picture of heaven. Heaven is a big banquet. Amen? In other words, you can expect that when we get to heaven, it will be a feast. Okay? And everything is there, laid at the table just for you. And itong sinasabi niya, it's a messianic banquet, and this banquet is supernatural. Why? Because this banquet is also salvific. It will save us. Okay, sabi niya, you will rejoice in His salvation. The third thing we have to understand about the messianic banquet is this. It's for all peoples. Na-notice ninyo, sinabi niya, He will bring all the peoples of the earth to that banquet. It's not just the Jews. Amen? It's not just the religious people. God is inviting everyone to come. Now, may tanong ako, paano tayo pupunta lahat? Hindi ko talaga alam. Ibig mo sabihin, Father, pati Muslim pupunta? Malamang. Lahat eh. Ano ba ibig sabihin ng all? Ha? Tinagalog nyo lang. Ano ibig sabihin ng all? Lahat, di ba? So on that day, people we don't like would even be there. Kaya talagang mag-practice na kayo. Love your neighbor. Pag hindi ka marunong magmahal, baka yung kaaway mo, katabi mo sa lamesa. Hindi mo malunok yung kinakain mo. You have to learn to forgive and love because God will bring all the people in that banquet. And fourth thing we have to understand, ito pang maganda, sabi niya, on that table, on that mountain where we were going to have that messianic banquet, sabi niya, I will destroy death. Wow! Death will be destroyed forever. Minsan ganyan tayo pag kumakain, di ba? Pag may sakit ka. Kahit nalagyan ka na ng paborito mong pagkain when you're sick and you're afraid baka mamatay ka, wala ka nang ganang kumain. Di ba? Lalo pag may sakit ka. Last week, nasa Iloilo ako, may nag-invite sa akin sa Vikings. Father John, tuta tayo ng Vikings. Sa loob-loob ko lang. Di naman ako tumanggi. Pero sa loob ko, bakit Vikings? Sasama lang ang loob ko sa Vikings. Bakit? Sa sobrang dami ng pagkain, lahat bawal naman. Diba? Manunood lang ako doon. Kukuha ako ng leche flan, isang plato. Tapos papatikim ko sa kasama ko. Sabi ko, sige, kainin mo. So habang kumakain siya, titingnan ko lang siya. Sasabihin ko, masarap ba? Sabi niya, oo, napakasarap. But I will not be able to eat that. Do you understand what I'm saying? But I look forward to that banquet in heaven. Oh, sigurado. Pag umakyat tayo sa langit and that banquet is filled with all the food, the choicest wine, walang mag-high blood doon. Walang mag-hyperglycemia doon. Okay? You eat as much as you can without worrying about sickness and death. I will destroy death forever. That's the first reading.
So how important it is that we attend the wedding that God invites us to come. How important? It's a matter of life and death. Kaya maintindihan nyo bakit galit na galit yung hari na hindi sila pumunta. It's a matter of life and death. Ganon ka-importante. Gaano ka-importante ang misa? Gaano ka-importante ang misa? Buhay po natin yan. Amen? Every Sunday, God invites us to a banquet. And the banquet represents the life of God. When He invites you to come and eat with Him, it means that He is inviting you to partake of His love for you, to receive His love for you. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang problema ng tanggi tayo ng tanggi sa Kanyang pagmamahal sa atin. We always say no. Yan ang problema. Anong nasa second reading natin? The second reading speaks to us about joy. Sinabi ni St. Paul, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Why do we need to rejoice? Because joy is the mark of a person who does not reject God. Joy marks the life of a person who does not say no to God. The moment you say no to God, nako, problema yan. Okay? Kaya sabi niya, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your joy be evident to everyone. Pray. Oh, yun ang sekreto. You want joy to be there always in your life. You want that to be the mark of your life. Then you need to pray every day. In other words, you need to connect with God. Every day, God summons you to come into His presence to pray. Tanggi naman tayo ng tanggi. Anong rason natin? Busy. Yan. Busy, Lord. Every day, God says, come, my child, let's talk. Pasok ka dito, mag-uusap tayo. Busy. Meron pa akong trabaho. Meron pa akong gawain. We are too busy to be with God. Amen? And we take for granted His invitation. One day, darating ang panahon sa buhay nyo, hindi na kayo busy. Alam nyo ba kung kailan yan? Ha? Bakit kayo tumatawa? One day, haharap ka sa Diyos, hindi po na pwedeng sabihin, Lord, busy ako. Bakit? Patay ka na eh. Yan. So, wag natin antayin yon. Okay? Wag natin antayin yon. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Okay? So we should not and never reject and take God's call and invitation, whether to pray, whether to come to the Eucharist every Sunday. Do not take it for granted. Kung masyado kang busy, eto lang yung sabihin mo kay Lord pag inibita ka, Lord, tulungan mo ako. I want to come. Now, help me that I will be able to come. Okay? Second thing, nung tumanggi yung mga bisita, God called for the people na talagang hindi naman imbitado. Inimbita na lang sila because the wedding has to go on. And the good and the bad were there. Okay? Nandun lahat present. And the king provided for them the garments they have to wear. But when the king went down to look at his guests, he saw a man not wearing wedding clothes. Ano ibig sabihin yan? When you respond to the call of God and you enter into that loving relationship with God, never insist in your own way anymore. Amen? Amen? Pag inimbita ka ng Diyos na pwede kang pumasok sa bahay niya, pumasok ka. Pero mga kapatid, dapat magbago din tayo. We need to change. Amen?
God loves us and accepts us as we are. But when you come to Him, He will not leave you as you are. He will change your life. Babaguhin ka niya. But there are people who will really refuse to change. Nakakatakot yung tao na nasa loob ng simbahan, pero wala sa loob ng buhay ng Diyos. Not inside the life of God. There are people today who are inside the building of the church, but they are never part of the life of the church. Amen? We have to change. Kailangan natin magbago. Kung lumapit tayo kay Lord, nagsabi tayo ng yes, yes Lord, I will follow you, I will be with you, I will learn to love you, then I have to change. Yun ang sinasabi ni St. John, I must decrease while you increase in my life. Yun din ang sinasabi ni St. Paul, it is no longer I who live, but it is Christ who now lives in me. Dapat magbago tayo. Allow the Lord to transform your life. Amen? This man who went inside, pumasok siya sa loob ng bahay ng Diyos. Take note, walang nakapansin na iba yung suot niya. No one. No one. Kasi minsan tayo, magaling talaga tayo magpanggap. And there are Christians who can pretend very well, no one will notice. Alam mo sinong nakapansin sa kanya? Na mali yung suot niya? Alam niyo sino? It was only the king himself. That's why the king approached him and sabi sa kanya ng hari, friend. Oy, tinan mo yung tawag sa kanya ha? Friend. Hindi siya tinawag, hoy, buang. Okay? The king called him friend. What does it mean? This is someone na hindi malayo sa Diyos. This is someone close to God. This is someone who is in relationship with God. That's why the king called him friend. They were in relationship. But in spite of that relationship, ayaw pa rin magbago. Amen? May mga taong ganyan. Sumasamba na sa Diyos. You have already tasted the goodness of God in your life, but still we insist in our own way. There are people who have been serving the Lord for many years, but still they serve God in their own terms. Kaya sinasabi ko palagi, when we serve God, we have to serve God in His terms. When we worship God, we don't worship God the way we want to worship Him. We worship God in the way He wants us to worship Him. We don't insist in our ways. Maybe sa umpisa, ganyan ang ugali natin. But as we continue to walk with the Lord, as we continue to partake of the life of God in the church, we need to change. Amen? Kailangan natin magbago. Okay? This man, sabi ng king sa kanya, you're not wearing the wedding clothes I sent you. Eh baka pangit yung pinadala ng hari. Who cares? It is his occasion. It is his wedding preparation. Who cares kung hindi mo nagustuhan? Suotin mo yan. Okay? Tomorrow, a-attend ako ng kasal. Ang pakiusap sa akin ng bride, sabi niya, Tito Father, mag-Amerikana ka. Hindi naman pwede mag-short. So sabi ko, siguro pwede na yung clerics ko. Sabi niya, I want to see you in a suit. Sabi ko, problema yan. Pag nag-Amerikana kasi ako, nangangati ako. Hindi sanay. But I have no choice. I will have to wear that. Do you understand what I'm saying? You don't insist in what you want. You don't insist in what is convenient in your life. You don't insist on what is just safe for you. You do what the Lord wants. Learn. Practice it every day until the day comes that you stand before Him wearing the wedding garments that He provides. What is that garment representing? It represents the grace of God.
It represents the righteousness of God which He provides for you. Wear it. Suotin mo yan. Amen? Suotin mo. Wear humility. Wear grace as a garment always in your life. So I pray, church, that all of us in this 28th Sunday of Ordinary Time, magising tayo sa katotohanan. We will wake up to the call of God. And finally, sabi ni Lord, many are called, but only a few are chosen. In fact, the word many means all. Each and every one of us is called, invited, but not everyone will make it. Kasi ang dami nating dahilan. At kung meron mang ibang papasok, makakapasok din, but they cannot stay long. Bakit? Because they continue to insist in their own way. Do you want to be chosen? Do you want to be among those chosen by God? Then let's respond to the call of God and let us allow God to clothe us with His grace and righteousness. Please stand.